Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 27, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng nasa 300 mga security personnel at 10 K9 Explosive Ordnance Disposal sa Metro Manila para sa dagdag na seguridad sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katuwang din ang K9 EOD sa pagsasagawa ng under-vehicle inspection system sa North at South Gates ng House of Representatives. Bahagi ito ng trabaho ng PCG para sa dagdag na seguridad at tiyaking magiging maayos ang SONA ng Pangulo. Ilang oras bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naghahanda na ang mga tauhan ng Philippine National Police sa Commonwealth Avenue para pigilang makalapit sa Batasang Complex ang inaasahang malaking rally mamaya. Mula sa Commonwealth Avenue, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, may mga rallyista na ba na napunta sa itinakdang lugar ng PNP kung saan pwede silang mag-rally? Aga sa ngayon ay nandito tayo ngayon sa Commonwealth Avenue at kasalukuyan natin sinusundan itong grupo na patungo dito nga sa may bahagi ng St. Peter sa Commonwealth Avenue kung saan yung itinakdang pwesto ng PNP na pagsagawaan ng rally. Ngunit umaga pa lang ay mayroon ng iba't ibang grupo ang nagsagawa ng kilos protesta sa magkakaibang lokasyon sa Commonwealth Avenue. Pasado alas 8 kanina nagsagawa na ng rally ang grupo na galing sa Southern Luzon sa bahagi ng Pilcoa. Ang grupong Alyansang Makabayan o Bayan pinayagan ng PNP na magsagawa ng rally hanggang dito sa tapat ng St. Peter Church. Ang Sanlakas naman ay sa tapat ng Toyota Commonwealth at ang Pro Marcos ay nagsiset up na ng stage at sound system sa tapat ng Sandigan Bayan. Samantala, tutulong din ang Metropolitan Manila Development Authority sa pag-monitor sa magaganap na rally mamaya. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, nakatutok ang kanilang tauhan para i-monitor ang galaw sa rally. Dagdag pa ni Undersecretary Torre, maaari rin anilang gamitin ang video na kuha mula sa command center bilang ebidensya sa mga makikitang magsusunog ng EPG. Lahat yan, nagre-record yan. Nagre-record yan. Ang ating mga cameras yan ay AI equipped. At pagkatapos may mga zoom capabilities yan na talagang for record purposes. Kung kinakailangan din in the future, pwede natin siyang ma-review. Aga sa ngayon ay dahil nga dito sa nagmamarsya na itong mga grupo ng rallyista sa Commonwealth, ayan, nagdulot na ito ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan dito nga sa Commonwealth Avenue. At itong unang bugso ng mga rallyista pa lang itong sinusundan natin at dito sa aking kanan ay meron pa tayong natatanaw na isa pang grupo ng mga magrarally para nga dito sa ang programa kasabay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yan muna ang ating update mula rito sa Commonwealth Avenue. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Nilinaw ng Philippine National Police o PNP na walang ipinatutupad na nationwide gun ban sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa PNP, mali ang mga kumakalat na ulat sa social media
na magkakaroon ng nationwide gun ban ngayong araw ng SONA. Gayunman, mahigpit pa ring ipatutupad ang mga umiiral na batas, lokal na ordinansa at mga security protocol sa mga itinalagang security areas. Idinipensa ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang deployment ng pulisya sa seguridad para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay General Nartates, hindi overkill ang ipinakalat na mga tauhan taliwas sa sinabi ni Bayan Secretary General Renato Reyes. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilangan live. Lea, ilan ba yung lahat ilan yung lahat ang idineploy na tauhan ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Konti pa. Ito ang tugon ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa pahayag ng grupong bayan na overkill ang deployment ng PNP sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag kasi ng progresibong grupo, iginiit ng mga ito na hindi maximum tolerance kundi maximum na panunupil ang ginagawa ng pambansang pulisya. Giit pa ng grupo, hindi mga rallyista nakaharang sa kalsada kundi libo-libong mga pulis. Pero ayon kay General Nartates, maliit na bilang pa lamang ang kanilang deployment na nasa 28,000 kung kukumpara sa kabuuang puwersa ng pambansang pulisya na nasa 230,000 forces. Sinabi pa ni Chief PNP na layo ng deployment na matiyak ang kaayusan ng SONA ng Pangulo. And there's no such thing as overkill in ensuring peace and order and public safety. The more you bring in security forces, siguro mas secure, di ba? Ano ba mas maganda? Security or peace and order na konti or maximum ang security? Ilang oras bago ang SONA, nag-inspeksyon si Chief PNP sa iba't ibang lugar na madalas pagkausa ng protesta. Unang pinuntahan ang People Power Monument upang tingnan ang latag ng seguridad. Nagtungo din ang general sa QCPD Command Center kung saan namomonitor ang sitwasyon sa Commonwealth at Batasan. Dito, binili na ni Chief PNP ang mga pulis na nakatalaga sa Monitoring Action Center na i-document ang pagsusunog ng FPG ng mga rallyista. Lahat naman ng protest rally, lahat ng mga activities, we are documenting it. Noong araw, picture lang di ba? And we find it na mas maganda pagka documented, not only pictures, di ba? Pictures states all. Magsasalita na yun, peeping witness yun. How much more if we have video with voice or audio? Aside from eyewitness natin, eyewitness is the mga pulis at mga kababayan natin, sila mismo magpapatuloy. Nananatili namang 3 grupo ang may permit para magsagawa ng rally. Ito ay ang San Lakas, Bayan at ang Better Brighter. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Inaasahang iuulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga nagawa sa mahalagang sektor sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Kahapon, isinagawa na ng Pangulo ang kanyang huling paghahanda para sa kanyang talumpati mamaya sa Batasang Pambansa. Ang detalye sa report ni Nel Maribohok live. Nel, ano ang mga inaasahang iuulat ng Pangulo sa kanyang SONA? Yes, Ella, kabilang sa mga inaasahang iuulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa sektor ng edukasyon, kalusugan, transparency sa public works at food security. Sa isang panayam, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na maraming accomplishment ang iahayag ng Pangulo sa kanyang SONA mamaya. Noong Biyernes, sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa magiging laman ng kanyang SONA ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa mga problemang kinaharap ng bansa. Tiwala siya na naging epektibo at alam niyang nakatulong ang solusyon ng gobyerno sa mga naranasang hamon ng Pilipinas.
Tumangging magsalita si PBBM noong nakaraang linggo kung isasama muli niya sa kanyang SONA ang issue ng korupsyon. Ukol naman sa isusuot ng Pangulo, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito napag-uusapan dahil tutok ang lahat sa magiging mensahe ni PBBM mamaya sa kanyang SONA. Kahapon, isinagawa ni PBBM ang kanyang huling pagsasanay sa pagbabasa ng kanyang magiging talumpati. Bago mag-alas 4 ng hapon, inaasahan ang pagdating ni Pangulong Marcos dito sa Batasang Pambansa. Base sa impormasyon mula kay Jose Castro, 1 hour and 20 minutes ang itatagal ng talumpati ng Pangulo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Inaasahang tatagal ng 1 oras at 20 minuto ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacanang ngayong Lunes. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay ito sa rehearsal ng Pangulo noong Linggo ng gabi. Nagkaroon din ng final run-through ang Pangulo sa bispiras ng pagbibigay ng kanyang taunang ulat. Inaasahang magbibigay ang Pangulo ng update sa investigation ng ghost at substandard flood control projects kasama ang status ng mga nasasangkot na personalities. Isasama rin ang mga epektibong hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng global uncertainties sa bansa. Formal lang nagbukas ang sesyon ng Senado kaninang umaga. Dito, inahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pangunahing usapin na nakatakda nilang tutukan ngayon. Mula sa Senado may detalye si Jed Neresina live. Jed, ano-ano itong mga panukalang batas na prioridad ng Senado na tututukan sa pagbabalik sesyon? Ella, sa opening address nga kanina ni Senate President Sherwin Gatchalian, una niyang ipinunto yung kalagayan ng ekonomiya ng bansa kung saan binigyang diin niya sa kanyang talumpati kanina yung pangangailangan na maibalik sa tamang track itong ekonomiya ng Pilipinas. Sa pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng 20th Congress, inilatag ni Senate President Sherwin Gatchalian ang 5 pangunahing prioridad ng Senado upang matugunan ang mga hamong may kaugnayan sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa Senate Leader, tututukan ng Senado ang 5 pangunahing usapin, kabilang na ang mataas na presyo ng mga bilihin, maliit na take-home pay ng mga manggagawa, mahal na singil sa kuryente. Bukod pa riyan ang kakulangan sa infrastruktura at transportasyon at kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay. The most urgent point of concern, therefore, is getting the Philippine economy back on track. To this end, this Congress will prioritize legislation aimed at invigorating the nation's economy in support of this administration's objective. Furthermore, genuine economic recovery cannot be measured by growth figures alone. It must be felt in the things that really matter: affordable goods and services, secure jobs, and food on the table. Binigyang diin at tiniyak din ni SP Gatchalian sa pagbubukas ng sesyon kanina ang maagang pagpasa sa 2027 national budget at ang pagpapatuloy ng mga transparency reforms gaya ng live streaming ng bicameral conference at pag-upload ng mga dokumento sa transparency portal. Sa talumpati ng senador, binanggit din niya ang paglikha ng isang ad hoc committee na tututok sa pagpapatakbo ng economic growth at pagpapababa sa cost of living na more affordable sa bawat Pilipino. Sa kabilaan niyan ng mga hamon, ayon kay Senate President Gatchalian, mananatili ang suporta ng Senado sa edukasyon, kalusugan at social protection. Ella, kanina maagang natapos nga itong pagbubukas ng sesyon ng Senado kung saan nabanggit na ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri na ceremonial opening lang naman talaga yung sesyon nila kapag ganitong State of the Nation address ng Pangulo. Bukod dyan, inaasahang magtutungo yung ilang mga senador para dumalo ng personal sa Batasang Pambansa at mapakinggan yung ikalimang sona ng Pangulo. At may ilang minority senators yung nagpahayag na hindi sila pupunta doon sa Batasang Pambansa para sa sona. Ngunit anila, papakinggan nila itong sona ng Pangulo. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina.
Target ng House of Representatives na maipasa ang natitirang 26 na panukala sa second regular session ng 20th Congress mula sa 52 priority legislative measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang naipasa ng Kamara ang kalahati sa priority bills ng pamahalaan, kabilang ang Right to Information, Travel Tax Abolition, pag-amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Anti-Fake News and Disinformation at kontrobersyal na Anti-Political Dynasty. Isa naman ang ganap na naisabatas na ang pag-reset ng unang regular elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ipinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin. At porsigido po ang House na maipasa rin ang mga natitirang LEDAC priority measures. Bukod sa pagbalangkas sa mga panukalang batas, haharapin din ng Kamara ang deliberasyon sa proposed national budget para sa taong 2027. Sa gitna rin ito ng impeachment trials kay Vice President Sara Duterte, kung saan tumatayong prosecutors ang 11 kongresista. Sa pagbubukas ng panibagong sesyon sa Kongreso ngayong araw, iba't ibang panukalang batas ang nais maipasa ng mga kongresista para sa ikauunlad ng kanya-kanyang priority sector. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. May mga partikular na bills ba ang mga kongresista dyan na gusto nilang tutukan ngayong sesyon? Mga panukalang batas na may kinalaman sa pagpapaunlad ng ekonomiya at transportasyon ang naistutukan ng ilang mga kongresista dito sa Batasang Pambansa sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress. Yan ang sinabi sa atin kanina ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez at 4th List Party List Representative JC Abalos. Ilang mga mambabatas ang maagang nagpunta sa Batasang Pambansa bago ang pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress. Ayon kay Congressman Rog Gutierrez, sana anya ay mai-refer na ang kanyang panukalang batas para sa mga motorcycle driver. Kaugnay nito, tiwala rin siya na maiipa ang 26 na nalalagay sa LEDAC priority bill sa kabila ng nalalapit na ring deliberasyon sa proposed national budget para sa taong 2027. For us, for the transport sector, we're hoping for concrete game plan for the increasing gas prices. That's number one. Number two, what actions the President has in mind for our motorcycle riders. Sana po kasama na rin sa LEDAC priorities yung ating MC Taxi Bill, which we have been filing since the last Congress. It should be doable. Historically, the House has been able to produce results. Aminado naman si 4th Party List Representative JC Abalos ng mga kritis na tinataharap ng bansa, lalo na pagdating sa sektor na ekonomiya at umaasa na uusad ang kanyang mga inihayang panukalang batas na may kinalaman naman sa mga reforma sa buhay. Meron akong 4 na bills that would tackle tax reforms, and I believe it will be taken up by the Committee on Ways and Means tomorrow. May panukala po ako na i-accept sa income tax ang mga manggagawa na may kita na hindi higit sa 500,000. Si Lady 4th District Representative Richard Gomez naman maraming gustong marinig mula sa Pangulo para sa kanyang ikalimang State of the Nation address o na ngayong taon, kasama ang mga laban kontra sa illegal na droga, kriminalidad, pati mga planong pagdating sa infrastruktura. Gusto kong marinig sa Presidente na utusan niya yung DLG sa Philippine National Police to have a strong anti-drug campaign program for the remaining of his years as President. No? Para ma-resolve natin yun, mabigyan ng solusyon yung peace and order sa criminality. Pangalawa, gusto kong marinig sa Presidente na bigyan niya solusyon yung infrastructure programs niya. Alam natin na huli na yung mga malaking
mga big ticket programs. So habulin niya at least yung shortage ng classrooms. For the next 2 years, yun ang habulin niya. Mas mabilis yun kaysa magpapagawa ka ng bagong tulay, bagong airport. Siguro yung pangatlo is, paano niya mapapaganda yung ekonomiya for the remaining of this last 2 years. Ma-improve yung, hindi niya man mapababa yung presyo mabilihin, at least mapaganda niya yung sweldo ng mga tao. Ayon sa mambabatas, marami pang kailangan habulin ang Pangulo mula sa mga pangako nito simula noong nasaraang taon, lalo na pagdating sa isyu ng korupsyon. Ella, para sa mga nakausap nating kongresista na isilang marinig ang mga plano ng Pangulo sa mga susunod pa taon o ngayong 2026 hanggang 2027. Lalo na at pagdating sa sektor ng ekonomiya ay kaliwat kanan ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lalo na pagdating sa produktong petrolyo. Mamaya aabangan natin sa State of the Nation Address ng Pangulo kung mababanggit ba itong mga nais matalakay ng mga mambabatas mula sa mababang kapulungan ng Kongres. Yan mo ng update. Maraming salamat, Evan Alvarez. Derato ng Kamara na maisama sa priority bills ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Children's Social Media Safety Act. Layo nitong proteksyonan ang mga kabataan sa panganib na dulot ng karahasan at maling impormasyong kumakalat sa internet. Mula sa House of Representatives, may detalyeng hatid si Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye nitong Children's Social Media Safety Act? Ella, pinangungunahan ni House Speaker Isabela, Representative Faustino Bogie III at Presidential Son, House Majority Leader Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos, yung pagsusulong nitong Children's Social Media Safety Act o ang House Bill No. 9965. Layo nito na ipagbawal yung paggamit ng social media sa mga menor de edad under 13 years old. Magiging kaakibat nito yung ipinasana ng Kamara na Digital Media Anti-False Information Act at Child Online Safety and Protection Act of 2026. Ito ay upang maiiwas yung mga kabataan sa panganib na dulot ng kumakalat na karahasan at maling impormasyon sa internet. Hiling ng House Leader sa PBBM Administration, isama ito sa priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ginawa nito ang pahayag ng pangunahan yung pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress sa alas 10 ng umaga kung saan 289 House members ang dumalo. I, together with Majority Leader Sandro Marcos and the rest of the members, filed House Bill number 9965 or the Children's Social Media Safety Act na nagbabawal sa mga menor de edad under 13 years old sa paggamit ng social media. Hiling po natin na maisama din ang panukala ito sa LEDAC priority bills para maipasa ito sa lalong madaling panahon. Samantala, bukod dito, ilang panukalang batas din ang tiniyak na pagtutuunan ng pansin ng Kamara. Kabilang narito yung Rice Industry and Consumer Empowerment Act, kaugnay ng pagpapababa sa presyo ng bigas at pagpapalakas ng suporta sa mga magsasaka. Pag-amyenda sa Universal Healthcare Act para sa dekalidad at abot kamay na health services. Gayon din ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures o CADENA Act, para naman sa bukas at transparent na paggamit ng pondo ng bayan. Maging ang Cybersecurity Act para protektahan ang mga mamayan sa banta ng digital space. Iginit naman ng House Speaker ang pagkakaroon ng isang bagong kongreso. Ang bagong kongreso ay hindi lamang po tungkol sa bagong pamunuan o mga bagong programa. Kasama po ang iba't ibang mga kinatawan ng bulwagang ito. Handang kaming tanggapin ang hamon na magtaguyod ng isang panibagong pamantayan ng paglilingkod, a new standard for public service.
Bago naman magtapos yung sesyon kaninang umaga, Ella, no? Ilang resolusyon yung ipinasa ng Kamara. Kabilang na dyan yung resolusyon na nagbibigay abiso sa Senado, gayon din kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may quorum ang Kamara at handa ng gumanap ng mandato nito. Gayon din ang isang resolusyon, kaugnay naman ng pagkakaroon ng isang joint session ng Senado at Kamara mamayang alas 4 ng hapon para naman pakinggan yung ikalimang State of the Nation Address ni PBBM. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tinilig ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Malacanang dahil sa umano'y mas pagbibigay ng prioridad sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kaysa sa mga anomalya sa flood control project. Agad namang sumagot ang palasyo sa batikos ng alkalde. May ulat si Jed Neresina. Lalo pang umiinit ang banggaan ng Duterte Camp at Malacanang kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa National Assembly ng PDP laban sa Davao City, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang Administrasyong Marcos dahil anilay mas prioridad nito ang impeachment ng pangalawang Pangulo kaysa ang investigasyon sa mga umano'y maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Ngunit agad itong sinagot ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment dahil mandato ito ng Kongreso. Sa halip na pamumulitika, dapat umano'y tutukan ni Mayor Duterte ang mga nasalanta ng pagbaha sa Davao City. Si Mayor Baste Duterte, kagagaling lang sa bakasyon, kagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City, dahil nakakaranas sila ng pagbabaha, inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan. Samantalang nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa kanyang tungkulin sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial. Sa panayam sa London, sinabi ng pangalawang Pangulo na ang pagre-resign ay pagtalikod sa mahigit 32.2 million na Pilipinong bumoto sa kanya noong 2022. Giit pa niya, kung nanaisin ni Pangulong Marcos Jr., maaari umano nitong gawin ang lahat upang mapatanggal siya sa pwesto. Sa kasalukuyan, nahaharap si VP Sara sa 4 na articles of impeachment kaugnay ng umano'y misuse of funds, unexplained wealth, bribery at grave threats na patuloy na dinidinig ng Senate Impeachment Court. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng concern ang House Prosecution Team sa video na posted sa social media platform ni Senator Judge Pia Cayetano. Kaugnay ito ng oral arguments na isinagawa sa request na isapina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte para sa paglilitis. May ulat si Rosalie Coz.
Umani na ng 109,000 reactions, mahigit 12,000 comments at 16,000 shares ang Facebook reel na ito ni Senator Pia Cayetano as of July 26, 2026, 7 p.m. May title card itong nagbabakas sakali lang, walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Posted noong July 24, 2026. Laman nito ang bahagi ng mga sagot ni House Prosecution Panel Member at Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa mga tanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng oral arguments ng impeachment court sa requested na subpoena sa bank at tax records ni Vice President Duterte noong July 20, 2026. Ipinaliwanag naman ni Representative Jokno ang konteksto at kumpletong sinabi nito. Anya, hindi sila nagbabakas sakali lang. May probable cause o sapat na dahilan na nakita sa mga record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tungkol sa bilyong-bilyong pisong dumaan sa accounts ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Dagdag pa nito, hiningi nila ang bank records para makita kung tugma ito sa sinasabi ng AMLAC reports. Maaari lang din anyang mailabas ang bank records kapag may utos o subpoena mula sa korte. Kaya ngayong may subpoena na para sa bank records ng Vice Presidente, magagamit ito ng magkabilang panig para patunayan ang kaso. Nagpahayag din ng concern ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Team sa posted video ni Senator Judge Pia Cayetano. Tinawag nila ang video na spliced at apela nila i-correct ang video. We would also like to ask Senator Judge Pia Cayetano and Senator Judge Alan Cayetano to simply tell the Filipino people, especially those that have seen this spliced video, kung ano yung katotohanan. Dahil nandoon po naman sila sa nung araw na yon, nung habang nagkakaroon ng oral arguments, at alam po nila at dinig nila kung ano yung katotohanan na taliwas o hindi kapareha ng video na kumakalat sa ngayon. So I do hope in the spirit of fairness that the Senator Judge showing their impartiality, sana mabago at makorek po itong videong ito. Naiiba po ang ibig sabihin nito, hindi po natin nabibigyan ng sapat na impormasyon ng ating publiko. Marahil ang naipapakita lang po ito ay yung ating bias. Ang bias na lingin doon sa favorable, doon sa isang panig. No? So para po sa amin, ito po ay klarong hindi angkop sa Senate impeachment rules po. Samantala, nagpahayag naman ng kahandaan ng House Prosecution Team na i-adjust ang presentasyon ng ebidensya at testigo para sa article na confidential funds misuse sakaling magdesisyon ng Senate Impeachment Court na bigyang daan ang paglalahad ng testigo at ebidensya ng defense team sa article na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Meron din ho kaming naririnig, bagamat hindi pa ho ito opisyal, na pinag-iisipan din po ng Senate Impeachment Court na isa lang na rin yung pong paglalahad ng depensa ng kanila pong presentasyon ng ebidensya patungkol sa article on threats. No? If it is the determination of the Senate Impeachment Court na mauna na ho muna yung defense for their threats article presentation, then we will of course comply with it. No? Sa July 29, magre-resume ang impeachment trial kay VP Duterte, ang ika-10 araw ng paglilitis. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang kongresista na umano'y sangkot sa conflict of interest ang tuluyang kinasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan. 14 counts ng graft ang kasalukuyang kinakaharap nito sa hukuman. May report si Evan Alvarez. 14 na kaso ng graft o katiwalian ang kinakaharap ngayon sa Sandigan Bayan ni incumbent Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr. Sa pahayag na inilabas ng Office of the Ombudsman habang nanunungkulan bilang kongresista si Ang, nakakuha umano ang construction firm na iniuugnay dito ng 214 million pesos na halaga ng mga kontrata mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH, kung saan nasa 199 million pesos umano ang natanggap na bayad mula rito.
Iginiit ng Ombudsman ang nakasulat sa konstitusyon na ipinagbabawal sa mga mambabatas na magkaroon ng pinansyal na interes sa mga kontrata ng gobyerno habang sila ay nasa pwesto. Dagdag pa ng anti-graft body, hindi na kailangang patunayan na may dayaan o aktual na nangyaring suhol dahil sapat para sabihing may conflict of interest oras na nakinabang ang isang opisyal ng gobyerno sa kontrata ng pamahalaan habang siya ay nakaupo sa pwesto. Una nang naisama ang pangalan ng mambabatas sa referral ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman noong nakaraang taon. Bilang isa sa mga posibleng contractors o mga miyembro ng Kongreso na umano'y nagmamay-ari ng mga construction firm at tumatanggap ng mga proyekto o kontrata mula sa DPWH. Noong Nobyembre 2025, naglabas ng pahayag si Congressman Ang at sinabing tiwala siyang malilinis ang kanyang pangalan. Dagdag pa niya, sa loob ng 3 taon na pagiging public servant, hindi umano niya ginamit ang kanyang posisyon sa pamahalaan para sa sariling interes at pakinabang. Handa rin siyang harapin ang reklamo laban sa kanya sa proper forum. Samantala, sinampahan din ng 2 counts ng graft at 2 counts ng malversation si dating Sultan Kudarat Representative Arnulfo Go, dating Lebak Sultan Kudarat Mayor Jonesio Besana at 2 pang opisyal ng Lebak Sultan Kudarat Local Government Unit. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula nang magtipon sa Quezon City ang iba't ibang grupo ng mga health workers kasabay ng paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli nilang iginiit sa pamahalaan ang pagtupad sa mga pangako para sa health sector. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo Lai. Mia, ano yung panawagan at nais na marinig ng health sector sa zona ng Pangulo? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Narito tayo ngayon sa may Feria Bridge sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, kung saan dito nga nagsama-sama yung mga health workers kasama ng iba pang mga sektor para magsagawa ng kilos protesta. Ito yung bahagi sa kanilang tinatawag na People's Sana bago ang ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos. Unti-unti nang nagtitipon dito ang mga health workers mula sa iba't ibang government hospitals at private health institutions. Ilan sa mga ito ang Alliance of Health Worker, ang Philippine Health Center, National Children's Hospital Employee Association, National Orthopedics Union at iba pa na binubuo ng nasa 1,000 mga health workers. Makikita rin ang mga placard na naglalaman ng kanilang mga panawagan sa pamahalaan. Kabilang sa mga isinusulong ng grupo ang pagtaas ng entry-level salary ng mga health workers, pagdagdag ng mga benepisyo at allowance, pagbibigay ng mga matagal nang hinihiling na insentibo at mas malaking pondo para sa pampublikong sistema ng kalusugan. Ayon sa grupo, sa ikalimang SONA ng Pangulo, layunin na kanilang pagtitipon na bigyang diin na maipaabot sa Pangulo ang kalagayan ng mga health workers at hikayatin ang pamahalaan na maglatag ng mga konkretong hakbang upang matugunan ang mga matagal na nilang panawagan. Ang uling panawagan natin sa ating Pangulo, sa ating gobyerno, tugunan nila ang panawagan ng mga iba't ibang sektor ng lipunan, lalong-lalo na ang mga health workers. No, pagandahin nila ang sistema sa health workers, sa manggagawang pangkalusugan. Hindi na siguro aalis ang ating mga kasamahang mga nurses kung tutugunan ng gobyerno ang pagtaas ng sweldo. Aga, sa ngayon, patuloy na nadaragdagan yung bilang ng mga manggagawa na mga health workers
dito sa may Commonwealth, maging yung ibang pagdating pa rin ng mga ibang mga nagrarally dito sa lugar. At mamaya inaasahan natin na makakapanayam natin ng live ang isa sa mga kinatawa ng Alliance of Health Workers upang ipaliwanag kung bakit ito ang isa sa mga dapat bigyang pansin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address mamaya. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ag. Maraming salamat, Mia Alonzo. Pansamantalang nakasara ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Central Office sa Batasan at ang DSWD Satellite Office sa Commonwealth Avenue ngayong araw. Kaugnay ito ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Base sa anunsyo ng ahensya sa social media, muling magbubukas sa mga nasabing opisina bukas, July 28. Samantala, mananatiling bukas at tuloy-tuloy ang operasyon ng DSWD Field Offices sa buong bansa. Titiyakin ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na walang magiging line trippings o issue sa supply ng kuryente kasabay ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa NGCP, inactivate nila ang special operations sa kanilang overall command center para mag-monitor ng power transmission operations at mga pasilidad ng kuryente. Maglalabas ang NGCP ng substation at transmission line status updates kada 4 na oras. Binuksan na ang Kulyat Bridge sa Congressional Avenue, Quezon City matapos na isara dahil sa nangyaring sunog na nakakaapekto sa tulay. Ininspeksyon kanina ng Department of Public Works and Highways at lokal na pamahalaan ang tulay. Ang detalye sa report ni Dante Amento live. Dante, lahat ba ng uri ng mga sasakyan ay maaari nang dumaan dyan sa tulay? Ella, hindi lahat ng mga sasakyan ay pwedeng dumaan dito. Ang pwede lang, Ella, light vehicles, pasok po dyan yung mga tricycle, kotse, pating jeep. Pero yung mga bus at mga mga malalaking sasakyan ay hindi po pwedeng dumaan dito sa tulay. Dalawang linggo matapos isara sa mga motorista, muli nang binuksan ang Kulyat Bridge sa Congressional Avenue, Quezon City para sa mga magaan na sasakyan o light vehicles kanina. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, naging mabilis ang koordinasyon ng mga DPWH official at ng lokal na pamahalaan upang masigurong hindi magtatagal ang aberya sa trapiko sa naturang high volume na kalsada. Sa kasalukuyan, Ella, nananatiling bawal ang mga bus at iba pang malalaking sasakyan sa tulay dahil sa pinsalang natamo ng mga kritikal na bahagi nito sa ilalim kung saan may mga materyales na natunaw dahil sa init. Isinasagawa pa ang masusing assessment at kailangan pa ng retrofitting sa mga bakal at simento bago ito tuluyang maibalik sa normal na operasyon. So in 2 weeks, ito na, bukas na. Pero light vehicles muna kasi medyo grabe talaga yung damage sa ilalim. So hindi mo na pwede yung mga malalaking mga sasakyan. So may detour muna yung mga bus natin sa ibang mga malalaking sasakyan. Pero hopefully, Mayor, in the next few weeks, maayos na rin natin, mabalik natin sa normal. 38 pamilyang naninirahan sa ilalim ng tulay ang naapektuhan ng sunog na nailipat na sa transition housing sa Barangay Payatas. Binuksan na rin binakura na rin ang mga access points sa ilalim ng tulay at may mga itinalagang tanod upang matiyak na wala nang muling maninirahan sa naturang danger zone. Samantala, Ella, inaasahang magiging sentro ng ulat ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang patuloy na mga reforma sa DPWH at ang panawagan para sa mas mabilis na serbisyo sa publiko. Ayon kay Secretary Dizon, seryoso ang administrasyon sa pagpapatuloy ng mga aksyon upang wakasan ang korupsyon sa kagawaran na dumaan na sa maraming dekada. Binigyang diin ni Secretary Dizon na ang mensahe ng Pangulo para sa nalalabi pang 2 taon ng kanyang termino ay malinaw, trabaho lang at iwasan ng politika. Ang pangunahing prioridad ay masiguro na ang mga kababayan natin ay nakatatanggap ng tamang serbisyo mula sa gobyerno.
Talagang hindi gang managot yung mga dapat managot, pero talagang hindi na maulit itong napakalaking pagnanakaw ng kaban ng bayan. No? So yun ang mga maririnig natin sa ating Pangulo mamaya. Ayon pa nga kay Secretary Dizon, inaasahan ding maririnig mamaya kung saan sasabihin ng Pangulo na yung mga proyekto ngayon, partikular ng Department of Public Works and Highways at ay wala ng korupsyon, partikular itong flood control projects. Yan man nating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Binawian na ng Land Transportation Office ng lisensya ang driver na nasangkot sa pananagasa sa isang traffic law enforcer sa Cebu City noong July 1. Ayon sa LTO, napatunayan nagkasala sa kasong reckless driving at magiging improper person to operate a motor vehicle ang driver. Sa nag-viral na video, makikitang hindi sinunod ng driver ang traffic law enforcer. Nabangga niya ito at umalis sa pinangyarihan ng insidente na hindi nagbibigay ng tulong. Inaresto ng PNP Aviation Security Group ang isang empleyado ng Kawayan Airport sa Isabela dahil sa bomb joke noong July 24. Ayon sa mga otoridad, habang papasok sa paliparan ng airport personnel, nagbiro ito na may bomba sa loob ng compartment ng kanyang sasakyan. Agad ininspeksyon ng PNP Aviation Security Group, PNP Explosive Ordnance Disposal at K9 unit ang sasakyan, subalit wala naman silang natuklasang bomba. Gayunman, mananagot pa rin ito dahil sa paglabag sa anti-bomb joke law. Nagsasagawa na ng search and rescue operations ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard upang mahanap ang ilan pang mga nawawalang crew mula sa lumubog na Vietnamese vessel malapit sa may Kagitingan Reef sa may Spratly Island sa West Philippine Sea. Sa pahayag na inilabas ng PCG kagabi, sinabi nito na kumikilos na sila para tumulong sa paghahanap sa 17 pang crew ng lumubog na Vietnamese cargo vessel na Khoi Nguyen 18. Sakay ng naturang barko ang nasa 62 mga crew kung saan una nang nailigtas ang 45. Kasama sa idineploy ng PCG ang BRP Malapascua at isa sa kanilang mga air asset sa Palawan upang tumulong sa search and rescue operations. Ang naturang operasyon ay alinsunod sa nakasaad sa International Convention of the Maritime Search and Rescue, gayon din sa UNCLOS, Philippine-Vietnam Bilateral Maritime Cooperation Framework at iba pang commitments sa ilalim ng ASEAN Coast Guard Forum. Inaasahang magdudulot na malawakang pag-ulan ang southwest monsoon o habagat sa Luzon. Ayon sa State Weather Bureau, pag-asa ngayong Lunes. Makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang mga pagkulog ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. Babala ng pag-asa, ang moderate to heavy rains ay maaaring magdulot ng flash floods o landslides lalo na sa mga bulubunduking lugar. Samantala, ang natitirang bahagi ng Luzon ay makararanas ng isolated rain showers o thunderstorms. Ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas din ng isolated rain showers na dulot ng localized thunderstorms na posible ring magdulot ng flash floods o landslides sa matinding pagbugso ng ulan. Inaasahan ang moderate winds at moderate coastal waters sa kanlurang bahagi ng Luzon, habang light to moderate winds naman ang mararanasan sa iba pang lugar na may slight to moderate seas. God na tinanggap ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang desisyon ng mga miyembro ng International Criminal Court o ICC
na alisin sa pwesto ang Chief Prosecutor na si Karim Khan. Sinabi ni Netanyahu na lumabas na umano ang katotohanan matapos matanggal si Khan na nahaharap sa mga alegasyong may kaugnayan sa sexual misconduct na mariin naman niyang itinatanggi. Nauna nang bumoto ang mayorya ng mga miyembrong bansa ng ICC upang paalisin si Khan, ang kauna-unahan Chief Prosecutor sa kasaysayan ng hukuman na natanggal sa tungkulin. Inihayag ng oversight body ng ICC na nakagawa umano si Khan ng serious misconduct at serious breach of duty matapos ang isinagawang investigasyon. Idinagdag pa ni Netanyahu na muling tiniyak ni US Secretary of State Marco Rubio ang suporta ng Estados Unidos sa mga hakbang labang sa ICC na tinawag nitong isang institusyong sumisira umano sa hustisya at soberanya ng mga demokratikong bansa. Nagtapos na ang on-the-ground earthquake relief operations ng US Southern Command o SOUTHCOM sa Venezuela, kung saan nakaalis na ng bansa ang huling miyembro ng Team Estados Unidos. Ayon sa SOUTHCOM, bagamat nagwakas na ang kanilang military presence, nananatili ang suporta ng Amerika sa Venezuela. Kasalukuyang nakikipagtulungan ang State Department sa mga relief organizations para sa pangmatagalang recovery at reconstruction ng bansa. Sa punto pong ito, makakasama natin ngayon sina Nel Maribuhok at Rosalie Coz na nasa House of Representatives. Magandang tanghali sa inyo, Nel and Rose. Magandang tanghali, Ella. Magandang tanghali, Rosalie. Yes, magandang tanghali Ella, magandang tanghali Nel at Aga. Dito nga tayo sa House of Representatives dahil katatapos lang ng sesyon ng Kamara. At aabangan natin Nel, ilang oras na lang. Ikalimang State Operation Address na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gaano ba katagal yung inaasahan nating speech na Hindi naman masyado matagal. 1 hour and 20 minutes. Base dun sa impormasyon ni Jose Castro, ang itatagal magiging talumpati ng Pangulo. Siyempre, ang isa sa mga inaabangan natin dyan, unang-una, siyempre, kumo ito ay pag-uulat sa bayan, mga accomplishment ng administrasyon sa nakalipas, at kung ano ba yung magiging plano. Dahil tandaan natin, ito ay ikalawa sa huli. Kumbaga, yung susunod na SONA, yun na yung huling SONA ni Pangulong Marcos. Dahil yung 2028, ang magsosona na doon ay yung bagong Pangulo ng bansa. Correct, Nel. At syempre, kabilang sa mga pangunahing gustong marinig ng publiko, yung tungkol dun sa pagresolba, pagtugon dun sa nagpapatuloy na issue ng katiwalian. Tama ka dyan, batay dun sa survey. Pangunahing gusto nila marinig yung issue ng korupsyon. Dahil nga dun sa nadinig noong nakarang SONA na ay yung pamosong mahiya naman kayo. Ay, sinabi ni Pangulong Marcos. Kaya dun sumiklad, dun nagsimula yung pag-iimbestiga sa flood control projects, yung mga pagkakaso, may mga nakita tayong mga iba-ibang mga personalidad na nadawit. Dun na-highlight yung nakaraang SONA. Kaya ang aabangan natin ngayon, ano kaya magiging highlights nung magiging SONA ngayong araw ni Pangulong Marcos? Baka sina Ella at si Aga may gustong partikular na marinig dito sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang gusto ko lang marinig, Nel and Rose, dahil kanina habang ako ay nagbabalita, meron ako napansin, ano na ba talaga ang nangyayari sa labas ng Batasang Pambansa dahil parang nagkaroon yata ng komosyon. Nakita natin news item na yan kanina. Yung mga nangyaring mga tension dyan sa labas at tabangan natin mamaya. Yung mga update ng ating mga reporter na nakakalat sa iba't ibang lugar dyan sa labas ng Batasang Pambansa at maging dito sa loob na para dito sa ating special coverage, Ella. Alright, maraming salamat, Nel, Rose at Aga. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating pong sandigan mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 145, versikulo 18 na nagsasabi, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan.
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At tabayanan ang Zona 2026 UNTV News and Rescue Special Coverage. Susunod na po, magandang tanghali.